Maayong gabi mga kaigsunan. Hinayman, maayong gabi. So, thank you sa pagtambong sa ito fifth night sa ito week of prayer. So, nanata sa itong fifth night mga kaigsunan no, sa itong week of prayer. Welcome. O akong bahin karon mo ang pagbasa sa ito programa. Ang atong opening song, kay mo ito ang team song, pagkadalon kani sa ito ang song leader. Musunod sa kini ang atong opening prayer by Sister Joy Santiago. Special song, ighatag kini sa atong dating batanon diri sa atong ati, si Sister Lani Dakanay. O atong magsusulti karong kagabionon, kay usa sa batanon diri sa atis, ang atong youth leader, si Sister Apple Joy Casio. Musunod nini kay mga kaigsunan, mo atong Acts prayer. Sa adoration, si Sister Apple Joy Casio. Atong confession, mao si Sister Joy Santiago. Atong thanksgiving, si Brother Alfred Alolod. O atong supplication, mao si Pastor Albert de los Reyes. Magasunod dayon atong closing song, which is atong theme song, and then closing prayer by our speaker. Ang atong presider karong kagabionon, mao si Brother Juni Tingal. O ang song leader for this evening, Sister Arisa Esquadro. Ang atong programa magapadayon alang sa akong gianunsyo. For our opening song, shall we all stand and sing our theme song? Broken world, many in pain, storms and wars leave tears and strain. Hearts are lost, hope growing dim, yet God calls us to serve Him. Called to serve with one bright heart, we will share hope from the start. Hands to help, love shining true, Christ will guide in all we do. We are one in Christ today. Love in action lights the way. Young hearts rise to serve and care. Hope of Jesus we will share. Step by step we go in faith, serving all in every place. Every life we choose to bless shows the world Christ's righteousness. All in Christ today. Love in action lights the way. Young hearts rise to serve and care. Hope of Jesus we will share. Let our light shine far and wide. Christ our hope and faithful guide. Every act of love we bring makes His saving message ring. Jesus we will share.
tabangyo ang tanan sa panglod aron sa atong pag-apo. Amahan nga balaan ug mahigugmaon ang mga Dios, Ginoo, kami nagkapasalamat sa bagong kinabuhi nga imong gihatag kanamo. Sa makausab, kami nagkapasalamat Ginoo nga kami nagagather dinhi sa imong balay alampaanan aron sa pagsimba sa imong buhing ngalan. Ginoo, sa pagsugod ining programa, may your Holy Spirit to be with us. Give us a knowledge and wisdom to understand your words, Father, and please tabang yung mga participants, Ginoo, as they render their parts today. Thank you so much for the many blessing, dear Father, and always answering our prayer. May you forgive us from all of our sins. In Jesus' name we pray. Amen. Gihandom ko nga makaadto langit nga mahimayaon ginadanggo ko nga dito akong makita si Kristo. Pagkatamis kung ako tuan na dito. Pagkatahong puluyan giandam sa mga balaan. Luhang lulawan ang pagalaktan ko. Mga batong hamili pagalingkuran ko kadto sa langit nga gihandom ko. Pagkatamis kung ako tuan na dito. Pagkatahong puluyan giandam sa mga balaan. Luha mahanaw og mga pangpaw at ayon way gahom sa kinabuhi ko dito sa langit nga gihandom ko. Pagkatamis kung ako tuan na dito. Pagkatahong puluyan giandam sa mga balaan. Pagkatamis kung ako tuan na dito.
Andam sa mga balaan. Okay, mayong gabi sa tanan, no? Mayong gabi! Nalipay dyan ko makaikson. Medyo kulba pa, no? Pero nalipay pod ko. Kay syempre nakatungtong na dyan ko diri sa pulpito. Balik. So, bago ko magsugod sa ako ang mensahe makaigsunan, ato asang ido ko atong mga ulo alang sa pagampo. Dalaygon, may gugmaon nga Diyos. Salamat Ginoo nga kami Ginoo imo ming giatagan og time Ginoo na makashare na pod og gospel alang kanimo Ginoo alang sa mga tao Ginoo. Ginoo, samtang ako sulti kanon og mga pulong Ginoo ikaw magiyak kanako Ginoo magahatag kanila knowledge Ginoo. Gabaya ako Ginoo o pasail mo ko kundi in mga ako napakyas Ginoo. Salamat sa blessings Ginoo, in Jesus name we pray. Amen. So, ang topic day karon mga kaiksunan mao ang digital ministry in action. So, unsa man jud ning digital? So, from the word digital mga kaiksunan, no, mao ni siya ang technology na nagagamit og numbers 0 ug 1. Di ba mapansin ninyo sa tong laptop, cellphones kana. Mao na siya para mag-store, mag-process ug mag-share og information. Like sa akong gingon kagina, example is cellphone, computer, o internet, especially the social media. So kung mag-chat ka sa messenger makaigsunan, magtanaw tag YouTube, or maghimo tag PPT sa laptop, digital na siya, kay gamit na siya sa teknolohiya. So unsa man pod ang digital ministry? So ang digital ministry makaigsunan mo na siyang pag-alagad sa Ginoo gamit ang digital technology ug internet. So kung ang ministry sa una makaigsunan no, like di ba sa unang panahon magbalay-balay pa man na ang mga layman, mga pa na sila kay tungod mag-preaching sila, mag-Bible study sila. Pero karon makaigsunan magunsa naman ta, mag-share na tag Bible verse sa Facebook, mag-post tag inspirational messages, mag-live stream sa church service like sa nagabuhat nato diri matag Sabado, maghimo tag Christian videos sa YouTube ug sa TikTok, and pag-chat og encouragement sa ubang tawo. So digital ministry is sharing God's word using technology and online platforms. So ang ato ang key text karon makaigsunan makita sa 1 Timothy 4 verse 12. Don't let anyone look down on you because you are young, but set an example for the believers in speech, in conduct, in love, in faith, in purity. So diri makaigsunan sa atong key text ang ginaingon na bisan bata pa ta, bisan batanon pa ta, dili pagsabot nga dili na pwede gamiton sa Ginoo. So sa digital ministry mahimo ta nga example. Sa social media pinaagi sa atong posts, comments and action. So sa verse mga kaigsunan nagaingon na mahimong example ta gamit sa word. Unsa atong gina-post, gina-comment in conversation, atong pakigistorya online, in charity or love, pagpakita og kindness sa internet, in faith, pag-share sa word of God, in purity, likay ta sa bad content online. Sa digital world, mga kaigsunan, kinahanglan makita sa tao nga Christian ta pinaagi sa atong online behavior. So ang digital ministry is not just about posting, but about being a Christ-like example online. So diri makaigsoon makita nato no social media og sa atong picture. Think about day-to-day habits. When you wake up, what is the first thing you do?
So sa kadaghanan mga kaigsunan, ato maning pangutano ni pangutana sa mga tao, unsa ilang una buhaton after nila magmata, di ba? Unsay buhaton? Mag-cellphone dayon. Sa karong dati mga kaigsunan, madunggan ako na napay magampo, magluhod. Pero karon mga kaigsunan, bisag ako, aminado ko, pag mata na ko, kwaon din ako akong cellphone. Kay mag-scroll dayon ko online. Pero kabalo mo mga kaigsunan akong papa, once mo adto na siya dira sa balay, gabi ipangkolektahon na niya mo mga cellphone kay mag-worship. Tapos pag mata sa buntag, makita na lang nako na siya mga kaigsunan, magluhod na siya og magampo. Unya dito po na ko ma-realize, why not buhaton ako to, no? Kay syempre kita nadala na manggod ta karon, nadala na ta karon sa digital. So, pero bisan pa ni makaigsunan, kinahanglan nato hinumduman nga ang tinuod natong kusog, kaalam, ug giya gikan gyapon sa Ginoo. In our daily lives, many of us start our day by checking our phones. Our devices have become a big part of our lives, giving us news, tinuod makaigsunan, entertainment, and connection. But above all these things, we must remember that our true source of strength, wisdom, and guidance comes from our God. So that's why we can use these digital tools not just for ourselves, dili lang para sa atua, kundi para po sa Ginoo, God's ministry. Digital tools are powerful, but when guided by the Holy Spirit, they become instruments for God's works. So let's be real for a moment. Most of us have checked our phone at least once in the last hour. Perhaps we've glanced at a notification, scrolled through a friend's photos, or sent a quick message to a group chat. Many of us do this so frequently that we don't even notice we're doing it. It has become a second nature, woven into the fabric of our daily routines, and not just young people. Things is cross-generational and universal. Yet, even without realizing it, simple online check-in can shape or alter our mood, our mindset, and sometimes even our sense of self-worth. So, usahay, di ba, makaigsunan? Permi na nato buhaton nga, wala na nato namalayan. Di ba, mapansin ninyo na, bisag maglakaw ta, mag-cellphone ta, bisag magbiyahe ta, kuha na to atong cellphone, larga ang tricycle, scroll ta sa cellphone, di ba? Di na nato namamalayan makaigsunan, nature na sa ato karong panahon. So, maong importante kayo nga ang ato ang makita online, dili lang puro negative, kundi naapod ang mga butang nga makapalig-on sa ato ang faith. So now, let's push a bit deeper. If you've engaged with your phone today, there is a possibility you've also encountered something on social media that left you feeling or certain frustrated, anxious, or perhaps even jealous. Sa asa man ning makaigsunan, kung nagagamit tag cellphone karong adlaw, unsa tong makitaan? Di ba mga post sa tong friends, mga pictures sa nindot kayo na bakasyon, sa perfect nga life, sa asa man sa atong influencers, o sa mga debate nga puno sa emotions. So sa kalibutan makaigsunan sa social media, makita nato ang lahi-lahi nga emotions. Kalipay, selos, paglaom, kabalaka, koneksyon, pero usahay pagkahiwalay usap. So maong importante kayo nga makita nga mga Kristohanon, magpili unsa atong i-share online. Kay pwede na to himuon ng social media nga dili makadaot, kundi makapaayo sa uban. Social media can influence emotions, but as Christians, we called it influence lives. Nevertheless, there is a perspective that might shift our focus. So the very same device we often use for mindless scrolling and sharing memes can become our most significant tools for spiritual impact. Based sa question, mga kaigsunan, makita ninyo, what if
Your Instagram feed could be a platform for declaring truth and uplifting others. What if your TikTok content could plant seeds of hope that flourish in someone else's heart? How might your DMs or direct messages become channels for authenticate connection, prayer, and counsel? So, bisan paano makaigsunan, ang cellphone nga ito ang ginagamit para sa pag-scroll o sa mga memes, di ba? Mostly, pag mag-scroll ta, puro memes. Sa inyong cellphone ba karon makaigsunan? Pag mag-open mo Facebook, na ba mo'y makita ang devotional? Mag-scroll mo? Na ba mo'y makita ang mga shared posts? Kay sa ako makaigsunan no dati, wala jud ko'y makita na devotional, wala ko'y makita na mga posts about sa ato ang gospel. Pero sa karon makaigsunan, pagsugod nako follow, di ba may follow, follow nimo ang Seventh-day Adventist na mga pages. Makita nimo na naanay mga vlogger karon na mga SDA. Ginapakita na nila ang mga buluhaton kung unsa jud ang tinuod nga Seventh-day Adventist. So unsa pa ka kung imong Instagram makaigsunan based dire sa pag-share sa kamaturan o sa pagligon sa uban. So, diri makaigsunan og unsa kahang imuhang messages or chats or sa TikTok videos ni makaigsunan. Unsa imong mahimong paagi sa paghatag og paglaom sa uban. So, dito makaigsunan sa atong key-text kagina nagahimo tag example. Bisan pinaagi sa digital world. So, your phone is not just a distraction. It can be your ministry. So, pwede kayo na to na siya gamiton makaigsunan. Okay, today, we'll delve into how to live out what we could call digital faith. Where every scroll, post, comment, and share can be transformed into an act of worship. You may not see a physical pulpit in front of you, but every time you tap share or like, you are making a statement for better or for worse. Let's explore how to ensure that every statement we can make online aligns with the heart of God. No, bisan wala ta nagpabaro sa pulpito. Matag mag-like lang ta, mag-share lang ta nga ato ang buhaton nagaingon og usa ka mensahe. Para ba sa maayo or para ba sa dili maayo? Busa atong tan-awon mga kaigsunan kung unsaon nato pagsiguro nga ang tanan natong buhaton online nag-align sa kasing-kasing sa Ginoo. In the digital world, every click is a choice. And every choice can reflect Christ. Social media is your modern mission field. So social media is your modern mission field in your hand. When we think of mission fields, it's easy to conjure up images of distant lands where people face physical needs and spiritual thirst. We picture remote villages, language, barriers, and experiences far from our normal surroundings. But the world is changing. And mission fields are no longer strictly overseas. Your mission field can be as close as the tiny screen. Imagine your Instagram followers, your Facebook friends, or your TikTok audience. These are real people. Family members, co-workers, online acquaintances, and sometimes strangers who found their way to your profile. They might live on their side on the globe or just down the street. They struggle and rejoice. Just like us, just like you. They may have questions about life, God, purpose, or hope. You don't need a passport to reach them. You just need a willingness to post, comment, and engage an authentic heart. So, Jesus spoke in Acts 1 verse 18, mga kaigsunan, kung naman may mga Biblia, i-open lang nato ni, about witnessing to Jerusalem, those closest to you. Judea, your broader community.
Samaria, people who might be very different from you, and to the ends of the earth, in our modern context, the ends of the earth. It's as close as our notification that classmates from high school who still watches your stories. A potential divine appointment, the cousin, yung mga pinsan who likes all your photos but rarely speaks to you face to face. A heart waiting to connect the precious soul who might be seeking hope even if they cannot articulate it. You may say, but I don't have many followers, so I'm not that interesting. The truth is, influence isn't about the large numbers, it's about the depth of impact. Each person who views your story, checks your latest tweets sa Twitter, or reads your post in a potential life impact by the message of Christ. Don't underestimate the power of a single verse. Sorry kay Makikson. A brief encouraging note or a compassionate response, just one post that point to Jesus, can speak volume to a person journeying through loneliness or doubt. So, maghuna-huna ta makaigsunan sa ato ang mission field. Kasagaran, di ba, may imagine na to, layo nga lugar, or baryo, lahi nga kultura, ug mga tao nga wala pa kailas sa Ginoo. Pero karon lahi ang kalibutan makaigsunan. Ang imong mismong field na aras sa imuhang kamot, ang imuhang cellphone or gadgets. Tanawa, imong Instagram followers, Facebook friends, TikTok viewers, mga tinuod ni sila nga tao. Imong classmate, pamilya o bisan strangers, parehas ra na sila nato. Na ikalipay, problema, o pangutana sa kinabuhi about sa ato ang Ginoo. O kabalo ba mo makaigsuna na dili nimo kinahanglan og passport nga maabot sila. Kinahanglan lang nato nimo kay kasing-kasing anda mo share og mo care sa ilaha. Makita na siya sa Acts 1 verse 8. Giingon ni Kristo nga magsaksi ta sa duol nato hangtod sa tibuok kalibutan. So karong panahon na makaigsunan no, ang ends of the earth naara sa imong notifications. Siguro moingon ka, gamay ra na akong followers ug dili ko interesting. Pero sa tinuod mga kaigsunan, dili importante ang kadaghanan sa followers, kundi ang kalalom sa impact o sa post. Sa usa ka Bible verse, usa ka encouraging messages, pwede na makausab sa kinabuhi sa usa ka tawo. How to live out digital faith. So, diri makita nato mga kaigsunan, no? So, how do we practically translate this insight into a life of faithful digital disciples? We are called not just to avoid pitfalls, but to actively shine as beacons of hope in a world that is overloaded with information yet often starving for genuine connection and truth. So unsaon man nato ni pagkinabuhi makaigsunan sa atong digital faith, dili lang nato nilikayan. Labaw natong online, di ba? Mostly na mga negative. So kinahanglan po nato mahimong kahayag ug paglaom sa uban. So be real, not churchy. So in age of filters, the curation authenticity is refreshing. Many people assume that Christians only share Bible verses, worship songs, or perfect moral stances online, unable to empathize with everyday struggles. Break that assumption, show glimpses of your actual life, your hobbies, interests, big wins, and small lessons learned. You can post about your basketball game, di ba? Your favorite band, or your latest baking experiment. Then, alongside that reality, you can also share scriptures that have impacted you recently, or maybe a prayer request, or a praise report. So, karong panahon makaigsunan, puno og filters, perfect post. Mas nindot ang tinuod nga genuine. Dili kinahanglan nga puro Bible verse lang imong i-post.
Pwede po nimo i-post or i-share imo ang hobbies, imo achievements, imo struggles. Pero, apilan nato ni og pagtabang sa Ginoo sa imuhang kinabuhi. Tinuod nga faith, dili lang makita sa church, kundi makita sa imong adlaw-adlaw nga kinabuhi. Engage, don't just scroll. One major digital habit involves mindless scrolling. We flick through countless updates, watch short videos, and we momentarily amuse ourselves. However, what if we shifted from passive consumption to active engagement for the sake of Christ? No? Kasaganan na to kay sige lang scroll. Pero unsa ka kung mag-engage ta mga kaigsunan, kung naatay friend nga nalipay, i-congratulate na to. Kung naatay nasakitan, i-message na to siya. Igna na to, ang mag-ampo ko para nimo. So gamay nga siya nabuhat, pero dako kay nag-impact sa imong isig katawo mga kaigsunan. And then use your unique gifts. God's word is clear that each member of the body of Christ has distinct gifts. Makita sa Romans 12 verse 4 to 8. This diversity is by design. Some are natural communication while others are visually creative. Some excel at singing or playing instrument while others are more inclined towards coding, gaming, or writing. You do not have to mimic someone else's style or gifts. You simply need to ask God how to leverage what He has already given to you. So, do not underestimate how God can multiply that effect of your unique talents. When you dedicate them to His glory, even a short 30-second clip of your singing, a worship chorus can spark interest or comfort someone far away. God knows how to perfectly position your gifts to reach the right people at the right time. So ang Ginoo mga kaigsunan, naghatag og laing-laing gifts sa matag usa, di ba? Ang uban kabalo na gani mag-edit, di ba? Karon makita ninyo, bisag kita is data, hawod na kahita mag-edit. Pero unsa man ang edit, mo to siya ang nilihukan sa ato ang pulong to na gihatag sa ato sa Ginoo, mahimo tang instrumento alang kaniya, di ba? Then unsa man imong talent, like kunyari, like sa ingon, editing, singing, writing, mo na siya makaigsunan, gamito na to na siya para sa ato ang Ginoo. Ayaw kopyaha sa uban. Gamita kung unsa ang naani mo. God didn't call you to be someone else online. He called you to be faithful with what you have. Kung magpakatinuod ta, mag-engage ta, o gamito na to atong gifts, ang atong social media mahimong instrumento sa Ginoo. Building consistency in online testimony. One of the secrets to effective digital ministry is consistency, just as we don't expect to become spiritually mature after one sermon. People won't necessarily be transformed by one single post. However, over time, as you continually share aspect of God's goodness and your journey, people will begin to notice the genuineness behind your words. So they will remember your kindness, your and honest reactions, because authenticity stands out against the backdrop of superficial updates and self-focused content. So dili lang sapat na mag-post ta sa isa lang ka beses mga kaigsunan, bahin sa ato ang Ginoo. Parihara na sa atong spiritual life. Dili ta mo dako tungod lang sa usa ka sermon. Di ba? Pero kung permita or consistent ta mag-share sa kaayo sa Ginoo, mag-post sa testimony, maghatag og encouraging words, makita sa mga tawo nga tinuod ato ang pagtuo. Ug moabot ang panahon nga mangutana na sila. Ngano man nga hopeful gihapon siya bisan na siya problema. Dito magsugod ang oportunidad nga makashare ka sa Ginoo. So next, turning negative interactions into ministry opportunities. Even negative experiences can be transformed into gateways for ministry.
If someone leaves nasty comment or a mocking reply to your post about faith, see it as a chance to speak grace to you in their confusion or pain. There is a story in the book of Acts 7, verse 54 to 60, where Stephen, full of the Holy Spirit, faced hatred from a crowd. No? Even as they stoned him, he prayed for them. While social media comments don't compare to the physical danger Stephen faced, the principle responding with grace, the hostility remains relevant. So dili malikayan mga kaigsunan na natay basher, mangdaot ug mangmak sa tua. Pero instead na masukot ang makaigsunan unsa man atong buhaton, himuon nato kini nga opportunity sa ministry. Parihan ni Stephen sa Acts, bisan gisakitan siya, unsa yang gipakita? Nagpakita gihapon siya og grasya. So kita pud mga kaigsunan, mutubag nga naay kalumo, naay pagpaubos, dili para makiglalis, kundi para makapresentar kang Kristo. O kung sobra na sa katoxic, ayaw na ninyo i-withdraw o i-block, kay dili naman na to kinahanglan piliton. So next, passing the torch, encouraging others to join in. Digital ministry is not something you do alone. Consider inviting your friends or youth group to join on a social media challenge. For instance, committing to one post a week that shares an encouraging verse, a short prayer, or a reflection on God's goodness. When a handful of believers consistently post about faith, the collective ripple effect grows stronger. Each person has a unique circle of influence, so working together can expand the reach. So magtinabangay ta mga kaigsunan, encourage others. Dili na ta maginusara sa digital ministry. Pwede nimo imbitahon nimong friends, imuhang igsuon, imuhang youth group. So mahimo na siya og challenge. Mag-post ta once a week. O kunyari, example, magbutang ta dito, hashtag Testimony Tuesday, or hashtag Worship Wednesday, or hashtag Faith Friday. Kung daghan mo mag-share mga kaigsunan, dako kay na siya impact. So mga kaigsunan, ang social media, dili lang ni para maglingaw-lingaw. Pwede ni mahimong instrumento sa Ginoo, busa, magpabiling consistent, magpakita og kaayo bisan gibash, og magdasig sa uban. Kay bisan online, pwede ta mahimong kahayag og asin sa kalibutan. Practical examples of digital mission work. Sometimes, the best way to spark ideas is to look at tangible examples of digital mission at work. So, makita diri Zoom Bible studies, hashtag movements, storytelling threads, creative media, silent encouragement. So there is a Zoom Bible study makaigsunan. Unsa may ginabuhat diri, invite friends from different cities, di ba? Ma-invite na nato ang bisag asa na lugar, dili lang Jensan, kundi Mindanao or Pilipinas man na or sa ibang bansa man siya. So this combines technology and spiritual growth seamlessly. So diri makaigsunan magtapok pinaagi sa Zoom or video call para ni sa ato ang Bible study. Then hashtag movements. So create or join a faith-based hashtag that aims to unite believers across different platforms. A well-chosen hashtag can be a rallying point for shared testimonies, prayers, or scripture reflections. So ang hashtag makaigsunan, dako po kayo ni siya impact. Pwede ta makaimor, pwede ta makatabang ta sa social media, especially sa ato ang live diri matag Sabado, di ba makaigsunan, namoy makita na hashtag. So kung i-share ninyo to siya, pwede mo magbutang og hashtag, dako na kayo na siya impact, labaw na sa ato ang church. Next is storytelling threads. Start a Twitter or Facebook thread with a short devotional insight, encouraging others to add their own thoughts or testimonies. Over time, the thread becomes tapestry of God's work in many lives. So, story sharing, threads, pwede ka magsugod nga post sa short devotional, reflection, testimony. Dayon, invite mo yung mga friends.
Kay para mo share pod na sila. Dahil sa kadugayan, mahimo na ng daghang testimony sa usa ka post. Then creative media. For those gifted in animation or film, consider short videos that illustrate biblical truths and relatable terms. Animation sequences, short skits, or video devotionals can capture the attention of visual learners. So, creative media, kung gifted ka ni makaigsunan, mag-edit og video, mag-drawing, or animation, pwede ni mo ni siya buhaton. Pwede ka mahimong instrumento sa Ginoo nini. Then, silent encouragement. So sometimes it's not just about posting at all. It's about quietly offering direct words of comfort and support to those who need them. This might look like a message saying your post really resonated with me. I'm praying for you and here if you need a friend. So nindot makaigsunan no? So dili kinahanglan mag-post. Mas importante personal message, no? Kay i-message mo imong friend, no? Hatagan mo siya pulong, i-message mo happy Sabbath, no? Bisag word lang na happy Sabbath, malipay na na sila makaigsunan. So mo reply na sila, na-touch ko sa imong post or sa imong message, nag-ampo ko para nimo. So gamhanan kayo makaigsunan, mga igsuon kay personal og tinuod. So mga igsuon sa tinuod, magkapoy man jud ang digital ministry, pero usahay gamay raw likes, wala engagement, dagad pang basher. Pero padayon ang tama kaigsunan. O makapangutana ka na ay pulos ba ang akong gibuhat? Pero hinumdumi si Elijah makaigsunan sa 1 King 19. Nibati siya gunsa, siya na lang usa. Gusto siya muundang. Pero gi-remind siya sa Ginoo nga na gihapon siya plano. So mga kaigsunan, faithfulness equals to results. Bisan dili nimo makita dayon ang epekto, okay ra na. Ayaw ang imuhang mga post moral na siya binhi or seeds, mahimong motubo sa hustong panahon. So kung ay ang pulong sa Ginoo dili mo balik nga walay bunga. So mga igsoon, bisag gamay lang atong makitaan karon padayon lang ta. Kay ang Ginoo nagtrabaho bisan dili nato siya makita. Next, the spiritual disciple of discernment. As you continue to engage online, never neglect discernment. There's a sea of information out there, some of it contradictory, manipulative, or misleading. Pray for wisdom to differentiate fruitful conversation from time wasters, genuine needs from malicious attempts to divide, and instructive content from content designed to distort truth. So, diri makaigso na dili kinahanglan tubagon, kinahanglan apilan, kinahanglan tagaan og oras. Kaya ang giingon sa James 1 verse 15, kung ang kulang ka og kaalaman pangayuas sa Ginoo, o gihatag niya nimo. So, practical reminder na makaigsunan, pangutanay mong kaugalingon. Makahatag ba ni og himaya sa Ginoo? Makatabang ba ni sa uban? Worth it ba ni akong oras? So, na siya makaigsunan. Next, redefining success in God's term. Finally, remember to measure success by eternal standards, not fleeting social media metrics. Even if your encouraging posts receive only 10 likes, imagine that one of those 10 people was on the brink of despair and your words gave them the strength to keep going. That's a victory in God's eyes. So sa kalibutan makaigsunan ng success, daghag likes, views, and share. Pero sa Ginoo makaigsunan ang success na ay usa ka kinabuhi nga natabangan bisan pag 10 lang na ka-likes makaigsunan sa imong post. Pero kung naay usa ka tawo nga na nag-encourage, naay usa ka tawo nga nawala or ni-give up, dakong kadaugan na sa Ginoo. Then conclusion, press on digital faith. As you continue your digital journey, keep your eyes on Jesus. Let Him shape your content, your interactions, and mindset. Embrace rest when you need it. Keep aiming to shine His light and watch how He uses your online presence.
for extraordinary purpose. Let's hold on to those parting thoughts. You are Christ's ambassador. In the digital world, your phone, your apps, and your posts can be an instrument for a holy calling. Surrender them to God and remain open. He's leading us you. Expect miracles, heart softened, life change, hope renew. Although ordinary times on modern devices guided by the timeless Holy Spirit. So, diri makaigso na like heart softened or life change. Diri na ako story makaigso na nabot ni sa ako ang family. So, dati makaigsunan, di ba naman may simbahan sa mong balay dati, so karon wala na. So, dito kami magigsuon, wala na may gasimba. Sugod na nabungkig na tong simbahan dito. Dayon akong papa, ni padayon na siya ministry kay dugay naman na siya galayman. Bisag asa na siya ginabutang. Kani ako ang pinakamagulang makaigsunan. Dili man jud nato maiwasan, di ba, na wala jud maabot sa ato nga dako kayo nga problema. So niabot man na siya makaigsunan. Unsay ang gibuhat? Naluya siya. Wala na siya gasimba. Bisag i-invite na mo na siya dati. Nati, simba tati. Wala siya, dili ko kapoy mo. Ana na lang na siya makaigsunan. Pero kabalo mo, sugad na naka-order ko speaker sa Shopee. Giunsa man ako tong speaker makaigsunan. Sayo pa sa buntag, gapa-music na ko religious song sa balay. Dili pa jud na hinay makaigsunan kay kusgon pa jud ako nabalag makadungog ako ang among mga silingan. So, mo to makaigsunan na napansin na nako na nag-change siya ang kinabuhi itong time na siya na pod ang nakapalit og speaker. Wala ko like pag matago na ako makaigsunan tingala ko nanay nagpatugtog og religious song. Kay siya na day ito makaigsunan. Unya usahay ignan ako na lang magpa-music ti. Unya pildi man ko kay mas kusog man iyang speaker. So iyahan na lang. Sipasagdian ako siya pero tungod po dato makaigsunan. Naghinay-hinay na nagasimba na siya o ginadala na niya iyang mga anak. So mayo kayo ang Ginoo makaigsunan, no? Bisag sa YouTube lang na music makaigsunan, ginapatugtog. Or bisag ng usahay, dili ko makasimba diri sa atis, ga-online man jud ko ana. Kusgon pud na ko na kay gusto na ko, dili lang ako nga kalag ang makadungog. Gusto na ko ako mga silingan pod. So, now truly go, scroll with purpose, post with intention, and remain anchored in the never-changing Word of God. May your digital steps be illuminated by His presence, and may countless lives be touched by the echoes of your faithful witness. So mga igsuon, padayon lang ta. Tan-awon na to si Ginoong Hesus. Siya ang atong inspiration. Bisa gamiton na to atong cellphone, social media, or sa post. Dili lang para lingaw, kundi para sa tawag sa Ginoo. So, mga kaigsunan, dili accident kay nga natay digital world. Gitawag ta sa Ginoo nga mahimong ambassador niya bisan online. Scroll with purpose, post with intention of magpabilin sa pulong sa Ginoo. Akong ibilin ni mga kaigsunan ng imong kamot nga naga-scroll, pwede gamiton sa Ginoo aron magbago sa kinabuhi sa isa ka tawo. Ug mao lang na makaigsunan, daghang salamat. Praise God for that wonderful message. Gikan sa itong batanon diri sa atis. Thank you, Sister Apple. Na-bless ba kita sa message karong kagabiyunon mga kaigsunan? Amen. So, sa pagpadayon mga kaigsunan, no? Magpadayon ta sa itong program na natakaron sa itong Acts Prayer. So, kinsa man sa inyo mga kaigsunan nga naay prayer request na gusto ipaapil sa itong pagampo karong kagabiyon. Kung namoy mga prayer request, dala lang diri sa atubangan aron nga masali sa ato ang prayer karong gabi. Na may prayer request. So wala na may mga kaigsunan no sa prayer request.
So ginangyon ako no na hinaot unta sa tong ka 6 days sa tong week of prayer daghan mo tambong aron nga daghan po na makadungog sa pulong sa Ginoo tapos madasig po ang mga batan-on nga magsusulti nato maganahan sila ba na padayon pagwali kay daghan maminaw o gigampo po nato ang mga brethren nato nga na naga-work unta po sila maglago ang ilang business sa itong mga students, sa ilang mga academics, sa ilang pag-study, sa ilang upcoming exams, o sa ato mga kaigsunan nga nasa balay tambalanan. So morag mo lang to no, ginhangin na ang tanan sa pagluhod aron sa itong pag-ampo. Spirit, I need you, Holy Spirit. Grow in your strength and your power. Come, Holy Spirit, I pray. Dalay kon may gugmaw ng mga Diyos. Diyos ka sa tanan Ginoo. Ikaw ang hari sa tanan mga hari. Ginoo, ikaw ang among magbubuhat. Ug labaw sa tanan ikaw ang among manduluwas. Hear our prayer, O Lord. Hear our prayer, O Lord. Incline thine ear to us and grant us thy peace. Ginoo, kami nagapaduol diya sa mga tubangan sa paubos sa mga kaugalingon Ginoo sa pagpangayo sa mga kanya-kanya mga sala. Ginoo, pasayloa kami kung kami napakyas diya sa imong mga sugo o kami nakasala Ginoo. Pinaagi sa pulong sa nahuna o sa binuhatan Ginoo. Pasayloa kami kung kami nakasala sa mong isig katawo o kami nakasakit diya kanila. Pasayloa pud sila usab na nakasahimog sala kanamo Ginoo. Pasayloa kami sa mga panahon nga kami nakalimot diya kanimo. Ginoo, among ginatugyan among kagalingon diya kanimo kay wala kami arang mahimo kung wala ka. Hinaot nga ikaw magkapasaylo sa mga kanya-kanyang kasalanan Ginoo. In Jesus' name we pray, amen. Thank you, Lord, for saving my soul. Thank you, Lord, for making me whole.
giving to me thy great salvation, so rich and free. Dalayon mo na Diyos, nasa katasan sa langit. Kami nagpasalamat karong takna sa kibo na Ginoong Diyos na kami napagtapok-tapok diya sa mga tubangan. Salamat Ginoo sa pagproteksyon ka namo. Kada adlaw Ginoo. Salamat sa usab sa nagatag og minsay karong gabi na Ginoong Diyos na kini makatag og kadasig kalig-on ka namo Ginoong Diyos. Salamat sa mga salamat sa pag-uban ka namo Ginoong Diyos. Nabisag kami makasala diya sa mga tubangan. Kami mon gipasaylo Ginoong Diyos. Ginoo, kinanga po sa ngalan ni Jesus. We thank you, Lord, for hearing our prayer. Your full assurance we claim so dear. Now prepare our hearts, our minds make clear. Make your church ready, your message to hear. Amahan mo ng ngalangit nun, Dios nga labing gamahanan sa tanan. Aniya kami Ginoo, nagaduol nga na kanimo. Nagahangyo, nga ikaw o Dios, magadawat ka namo ang mga pinasaylo. Daghan kami mga hangyo nga na kanimo Ginoo. Labi na sa mga kaigsuonan, nga bisan wala sila makapaabot sa ilang mga request, apan o Dios ikaw nasayod sa ilang mga hunahuna kasing-kasing. Ikaw Ginoo, magatubag sa amo mga pag-ampo. Ilabi na o Dios, sa amo nga panahon karon nga nagsugod na ang crisis sa kalibutan. Palihog o Dios, ang imong makatawhan, napiktuhan tungod sa kalamidad nga nahitabo sa kalibutan. Hilabi na Ginoo sa matag nasod nga ang imong mga katawhan karon nalisang, nabalaka, o sila Ginoo nagka-problema tungod sa ilang mga panginahanglan. Maluoy ka o Dios nga ang imong makatawhan magpadayon sa gihapon sila sa pagsalig nga na kanimo. Labi na o Dios sa mga katawhan nga nagapadayon sa pag-ampo nga na kanimo. Dungga in taon o Amahan ang ilang mga pangaliw po. Kay nasayod kami o Dios nga ikaw naminaw sa among mga pag-ampo. Ilabi na o Amahan sa mga kaigsuonan nga nakaron sa mga balay tambalanan, naa sa panimalay, ug labi na kanamo naa karon sa mga lingkuranan. Nagaduol kami kanimo on Amahan, ug nagahangyo nga ikaw magaduaw ngadto kanila. Hikapa ang ilang manahuna o kasing-kasing. Hikapa ang ilang tibok nga lawas. Gikinanglan nila Ginoo ang hingpit nga kaayuhan aron sila Ginoo magmalipayon nga magkinabuhi ngini nga kalibutan. Amahan, wala kami lain nga dalangpanan kundili ikaw lamang tungod kay ikaw buhi nga Dios nga nasayod unsay among mga kahimtang diri sa kalibutan. Apan Amahan, ayaw kami pasagdi niining mga hitabo sa kalibutan, mao na kini ang mga ilhanan nga ikaw Ginoo haduol na ang imong pagbalik. Liguna ang among mga pagtuo. Liguna ang among kaugalingon nga dili kami malisang
dili kami makuratan sa mga panghitabo sa kalibutan. Kay kining tanan o Dios mahitabo gayod sumala sa imong giingon sa balaang nga kasulatan. Liguna lamang kami amahan ngang matag-usa ka namo kami makabarog og makalahutay hangtod sa imong nga pagpadayag aron kaming tanan o Dios walay mawala, kaming tanan makasulod gayud sa langiton nga pulianan nga imong nga giandam kanamong tanan. Salamat amahan sa imong nga dako nga gugma nga ni kanamo. Hilabi na o Dios nga ikaw kanunay nagadungog sa among mga pag-ampo. Amo kining ginasalig o ginatugyan sa ngalan o gahom ni Ginoong Hesus. Amen. For our closing song, shall we all stand and sing our theme song? Broken world, many in pain, storms and wars leave tears and strain. Hearts are lost, hope growing dim, yet God calls us to serve Him. Called to serve with one bright heart, we will share hope from the start. Hands to help, love shining true, Christ will guide in all we do. We are one in Christ today. Love in action lights the way. Young hearts rise to serve and care. Hope of Jesus we will share. Step by step we go in faith, serving all in every place. Every life we choose to bless shows the world Christ's righteousness. All in Christ today. Love in action lights the way. Young hearts rise to serve and care. Hope of Jesus we will share. Let our light shine far and wide. Christ our hope and faithful guide. Every act of love we bring makes His saving message real. Young
pagpabilin ta sa pagdindog alang sa tubagang po. So dalaygon mayug mo na Diyos na nasa ka sa langit. Kami pasalamat karong tatnasa kay na Ginoong Diyos nga imo kami giubanan Ginoong Diyos. Kami nagpasalamat sa mga minsay nga amo nadunggan karon. Na kini mga tagong kadasig kalig-on ka namo Ginoong Diyos. Ginoo, salamat sa pagproteksyon ka namo sa adlaw na pong kinabuhi Ginoong Diyos. Bisan pa sa mga pagsulay na among nagyan Ginoo, ana ikaw nagauban ka namo Ginoong Diyos. Kina po sa ngalan sa super luwas. Amen.